ba sinabi natin na low back pain, okay, kasi di ba meron tayong likod, back, okay? So Right. una, ano muna bang nagde-delineate ng upper saka ng lower? And then when we say low back pain, from where to where po? Ano po yung scope niya? Thank you, Dr. Sarah. Mula dito po yun sa baba ng ribs natin, nagsisimula yung low back pain. Siyempre, hanggang po dun sa may dulo ng puwet. Okay, so any point in time na may sumakit po dun sa lugar na yun, low back pain na po siya. Oh, okay. And ito ba, may mga risk factors ba? To sino ba yung usually nagkakaroon ng low back pain? Yung mga inactive, yung hindi masyadong nag-exercise, at on the other hand, yung sobra din naman yung exercise. To the point na mali na yung biomechanics nila. Yung gumagawa na lang sila ng mga exercises o mga gawain sa kanilang mga sport na hindi nila ginagawa ng tama. At nagiging pang-araw-araw na nila na gawain. So, nagiging problema po yun. So, mostly, it falls into this category of people. Yung kulang ginagawa at yung sobra-sobra naman ang ginagawa. Parang ang hirap naman niya to na sumakto ka lang doon sa gitna. Okay, siguro Doc. Paano kasi you mentioned about yung mga, okay, may mga regular mga physical activities. Okay, Right. yun yung pag nasobrahan, yun yung pwede mag-low back pain. Definitely. And then you mentioned also yung mga idle, yung walang masyadong ginagawa. Okay, so ngayon paano yung mga hindi nag-exercise? However, parang yung regular day lang nila sa bahay would be yung typical household chores. Okay, how can they determine na, teka muna, baka this one is in excess already of what I am allowed to do lang, ganyan. Kasi beyond that, kasakit na ang likod ko. So meron ba itong pinag-uusapan na duration of time or yung severity ng or bigat ng gagawin? Ang maganda naman po sa atin, natural din naman po sa atin na para malaman natin kung ano yung kaya naman natin at hindi. So, kung ikaw naman ay isang housewife na hindi ka naman malaking tao, di ba? So, hindi ka naman siguro magbubuhat na mabigat dapat, di ba? At hindi ka din naman dapat siguro nagbubuhat ng mali. Kasi may tamang paraan ng pagbubuhat po kahit na mabigat po yan. Okay? So, you have to keep it close to your spine. Okay? And you have to make sure that you lift using your leg muscles and not your back muscles. Okay? So, pag mali po yung technique natin at nagbubuhat tayo, pwede ba kayo? Yeah, sure. Pag nagbubuhat tayo na pag ganito, problema po yun. Okay? So, you have to use your leg muscles. You have to keep your spine in alignment. Okay? So, dapat bababa po na ganito, bubuhatin at iaakyat. So, yun po yung tamang pagbubuhat. Okay? So, we need to make sure that we use the correct body mechanics. At minsan, pag may bubuhatin din, ito yung ginagamit ng mga ibang golfer. So, bubuhat sila pag gano'n, di ba? Ilalagay nila yung paa nila doon. Ang pinakamali talaga, huwag magbubuhat pag ganito. Yeah, so you should never do that. I see. Lalo na kung mahina po yung core muscles. Kasi po, pag kulang sa exercise, babalik ulit tayo sa tanong niyo po, ang nagiging problema, yung mga muscles na sumusuporta dun sa likod, nagiging mahina. So kung palagi na lang opisina, tapos sasakay na sila sa daily commute nila, tapos pag-uwi, kakain na lang, tapos matutulog na naman. So, pag walang masyadong ginagawa na ibang activities bukod doon, pwedeng manghina yung mga core muscles. Yung mga core muscles na sumusuporta sa likod natin, pag yun po yun ang hina, mas malaki na po yung chance na magkaroon ng low back.